gagawa natin, no? Ipe-press nyo lang sabay itong dalawa. Then, pwede na kayo mag-select kung anong gusto nyo yung kulay. Pwede violet, pwedeng dilaw. Magiging red na siya sa tuwing magpapare kayo. So, ito yung mga klase ng RTA na hindi ka mabibitin sa Aegis. Ibig sabihin, kita nyo. O, diba? Nagiging RDA siya. Wow. Okay. Lagay muna natin ito dito. Maganda talaga ito Okay, good morning guys. Meron tayong ipapakita dito na isang uri ng atomizer. Okay. And maganda po ito. Bali dual mode. Okay, dual mode ang atomizer na to. Okay. Ayan o, pasilip ko sa inyo konti. Pero itong atomizer na to ay hindi na bagong release. Bali 2018 yata to na release, no. And until now, maganda pa rin siya. And baka mapagtripan nyo to. Dual mode siya, hindi siya basta-basta na atomizer lang. Pero bago lahat ng yan, bali natanggap na po ni Ray Angelet Messina yung ating ipinadala na stars icon. And ito po yung video niya, pakita po natin. Hi guys, I'm Ray from Malabon, and dumating na yung pinadala sa akin na Mami Heights and Daddy Vin na stars icon. So, wow! Sana marami pang subscriber ang dumating sa channel nyo, and more power. And baka iniisip nyo na bata pa pala to si Ray Angelet. No, hindi po. Tinanong ko muna siya bago ko kasi i-post ka ako. Kailangan malaman ko kung minor siya kasi mukha siyang minor. So ang sagot niya sa akin, kuya, hindi po ako minor. Yun ang sabi niya. Bali second year college na daw siya, and yun. Siguro baby face lang talaga, kaya mukhang bata. So yun, salamat sa pagsali, and okay, hoping kami na napasaya ka namin. So salamat sa pagsali, and yun, enjoy your new babe, okay, which is yung icon stars o stars icon. Thank you. Pansier ng Jewel. So ganito ang itsura niya sa tank mode, okay, and ipapakita natin kung anong mga feature niya, no? And siguro ikakabit na rin natin siya dun sa mod natin para makita natin yung pinakang appearance niya. So i-unbox natin to. Actually hindi siya box, parang naka-tube siya, plastic tube siya. Kita niya, maganda yung packaging, mukhang hindi ordinary, no. And yun, siguro ang presyo nito is around 600. Okay, around 600 to, kasi nga magandang klase ito ng atomizer. And ipapakita ko sa inyo, nag-iiba po itsura niyan kapag naging RDA na siya. Ito parang alam niyo yung Griffin. Ito parang Griffin yung itsura niya kapag yung appearance niya kapag naka-tank mode siya. Okay, so ang gagawin natin, matatawag natin hindi naman RTA, ayan nakalagay. Nakalagay dito RTA and RDA 241. Okay, so buksan na natin. So ang mga kulay niya, ito pa-flash natin sa screen. Meron tayong gold, gaya nitong hawak ko, gold black. Meron black, may silver, iba-iba po, marami. Pa-flash na lang po natin sa screen. May rainbow din, okay, may silver, and ito, pakita natin itong unit. Kita niyo, focus natin. Focus natin. Yeah. And kita nyo, may nakalagay dito
fuel fans here. Ano. And sa ilalim may branding sila. Okay. And dito yung 510 adapter. Ay, 510, 810 yan. Ayan. Medyo hirap mag-focus. Yun ang problema dito sa camera na to, ma. Hirap siya mag-focus. Hindi niya alam kung saan siya mag-focus. Yan. Hindi, merong camera na ano, pag ikinlik mo dun sa bagay na yun, talagang mag-focus siya na diretso. So, kita nyo. Oh. Ang hindi ko lang gusto dito sa sistema na to talaga, itong drip tip. Kahit yung ibang mga nag-review nito, hindi talaga gusto to. Dapat daw black. O dahil karaniwan black ang hinahanap natin and mas mataas ng konti. So yun, try nating tingnan nyo nasa box. Kung ano itong nasa box. No? So itabi muna natin to. So dito muna siya. Yan, sakto pala. Yan. So tingnan natin kung ano nasa loob ng box, no. May kit siya dito sa loob. Okay. Meron ditong warning for RTA. So bawal daw yung sobrang haba ng cotton. Kita nyo. Ayan, oh. Bawal daw yung sobrang haba. Dapat sakto lang. Malagay din naman dito. So makikita natin dito sa loob nitong parang baso na to. Tingin ko may kasama siyang ano eh. Tingnan natin. Okay, extra glass to. Para if ever na mabasag ninyo yung glass dito, iba yung kulay niya. White naman to. So yung isa black. Black yung design. Ito naman parang white na siya. Tapos meron tayong cotton. Okay. And anti-moisture. Ito, maganda. Meron siyang mga anong tawag dito? Yung mga extra rubber, O-ring. O-ring ang tawag nila dito. So, kompleto siya para sa conversion dun sa ibang part. Ano ba, nasira, pwede nyo rin palitan kaagad. So, may mga gamit siya, kompleto siya. Ito, may tools din. And, ayan, may extra coils. Kita nyo. Ayan, o. Saglit. Focus natin. Ayan, o. May coils na kaagad. And, merong reserva na screw. Actually, hindi yata ito, ano. Para si squonk. Kita nyo. Ayan, o. May butas siya. So, pwede mo rin siya i-convert sa squonk. And, ito yung mga tornilyo na spare niya para sa kung sakaling masira ninyo yung mga screws dito. Okay. And ito kaulilihan. Ito yung conversion para sa RDA. Ayan. Wow, black siya. Okay. So, ganito po yung itsura niya kapag pakita ko itsura niya kapag halimbawa gusto nyo maging RDA siya. So, sa part na to, RTA po siya, no? RTA. Ibig sabihin, rebuildable tank atomizer or parang gano'n. Rebuildable tank atomizer. Dito naman, rebuildable drip atomizer. Ayan. So, para maging RDA siya, buksan natin to, ini-screw lang to, then mabubunot na to. Kita nyo. Okay. And makikita nyo yung loob nito. May mga butas-butas siya dun. So, ito po yung sistema niya para sa wala silang spare na drip tip. Sana meron. So, ito pa rin drip tip na to ilalagay nyo, no? So, ayan. Ilalagay nyo lang siya dyan. Kita nyo. And i-build nyo siya. Then, pwede nyo na siyang gawing RDA. Kita nyo. O, diba? Nagiging RDA siya. And may airflow siya dito.
synchronize siya, bali dalawa yan. So every time na i-close ninyo yung i-close ninyo yung isa, magko-close din yung isa. So synchronize yung airflow niya. Ayan. Kita nyo. Nagiging RDA quality. So ang kakaiba dito, pag ibinil nyo siya, halimbawa mag-RTA mode kayo. Pag RDA mode, pwede kang gumamit ng squanker screw. Kasi yung bulak natin is dito lang magre-reside sa tabi. Dito lang sa tigkabilang sides. Ang kaibahan niya, kapag halimbawa ay kinabit nyo na itong coil, yung bulak ninyo ay pataas. Gaya nung makikita nyo dito dito, ayan, kita nyo. Ayan, pakita natin. Pataas siya. Kapag nakatank mode kayo, RTA, ang bulak niya ay pataas, papunta dito sa mga butas na to. Ito ang 4 na butas. So, dito mo isusuksok yan. And, pag halimbawa na ilapat nyo siya dyan, kita nyo. Pagpasok ninyo, halimbawa nakaset up na yung cotton ninyo, yung mga coils ninyo. Pag inilapat nyo siya dyan, at nilagyan nyo ng juice dito, pakita natin yung yung lalagyan niya ng juice. So, alam ko tinitwist lang to, parang juice. Ayan. And kita nyo may isa siya ditong butas, which is kung saan pwede nyo ilagay yung juice ninyo and ihigupin siya pababa. So, ito yung mga klase ng RTA na hindi ka mabibitin sa i-juice. Ibig sabihin, laging basa. Laging basa yung cotton ninyo. Dahil nasa ibabaw yung juice natin no? Okay? Nasa ibabaw lang yung juice natin. So, lagi siyang pababa. So, make sure lang na yung cotton natin laging masikip sa loob. Or sakto lang. Huwag yung sobrang luwag kasi ang gagawin naman niya, makikita nyo mapaplood itong loob. Pag na-flood yan, maglilik siya dito. So, make sure na yung cotton nyo ay saktong-sakto lang. Hindi sobrang maluwag, hindi rin sobrang mahigpit. Okay? So, yun, napakaganda atomizer, no? Screw type to, hindi ito yung guys sa Sussex na ini-slide. So, sabi nga nila, may innovation daw dito. So, yun nga, bihira tayo makakita ng ganitong klase, no? So, yung UL medyo innovative talaga. Pero itong unit na to ay talagang madali ninyong tingin ko madali ninyong magugustuhan kasi dual mode siya. Kita nyo. Oh, ganun lang kabilis yung conversion. Tapos yung cotton ninyo, tingin ko, halimbawa, nag-build kayo, no? Tapos galing kayo sa RTA, hindi nyo na kailangang bunutin yung pag magko-convert kayo sa RDA, hindi nyo na kailangang tanggalin yung cotton dito at ibaba pa. Kasi, halimbawa nakalagay siya dyan, pag nag-drip kayo, pwede na rin kayo mag-drip dito sa taas. Kitang-kita naman siya. Ibapatak mo lang dyan, ihigupin na rin siya ng cotton pababa. So, hindi mo na kailangang hindi mo na kailangang ibaba pa yung cotton. Tapos, pag gusto mong magtangke, basta ilagay mo lang siya sa loob. And, gagawin na niya yung trabaho niya. Okay? So, maganda tong unit na to. Para sa akin, maraming advantage dito. Okay? So, parang dual mode siya, no? Hindi mo kailangang bumili ng isa pang atomizer para lamang magkaroon ka pa ng tangke, 'di ba? Pag minsan gusto natin ng tangke, pag minsan gusto natin na naka-drip type lang tayo. So narito na siya sa dalawang sistema na pwedeng i-offer ng unit na to. And isa pa, ito, kompleto po sila ng accessories. Kompleto siya. Ibig sabihin, kapag binili nyo to, nandito na lahat ng kailangan ninyo. Ayan. Meron siyang meron din siyang mga ito pag halimbawa i-stock ninyo,
pwede nyo ilagay dyan yung mga accessories na kasama niya. Yung kasama niya. Ayan. Meron siyang cotton. Nandito na lahat. Ayan, kita nyo. Nandito na lahat ng kailangan ninyo. Okay, so all in all, impressed ako dito sa ginawa ng Uwell, no? May innovation talaga dito. Although, tingin ko hindi naman sila yung nauna. Hindi sila yung nauna para sa ganitong klase ng dual mode. Kasi may mga nakita na ako dati na dual mode, no? So, itong unit na to, usually mabibili nyo talaga sa mas murang halaga kagaya ng mga this is around 600, mga ganun. Kasi mura lang po yung ano, and kompleto na po siya ng accessories, kita nyo. And gaya nung pinakita natin, pwede kayong mag-convert ka agad-agad sa dual mode agad-agad. So, hindi siya mabusisi, no? Ayan. And yung connector ng coil niya ay madaling gamitin. Okay? Madali siyang gamitin. Madaling i-connect yung mga coils niya dito sa klase ng para siyang velocity. Oo, naalala ko na. Parang velocity siya. Nagkaroon rin ako dati ng RDA na yan. So, pareho sila ng contact ng velocity. Yung pinakang pulse niya setup. So yun, no, sa part na to susubukan nating i-build itong ni-review natin na fancier, and susubukan natin siya na naka RDA mode muna. So ito yung pulse niya. So susubukan natin to nung ang isang problema kasi nung ibang mga gumagamit nito yung problema nila sa flavor. So medyo nabibitin sila sa flavor since medyo mataas nga naman yung malayo yung dinadaanan niya para makakuha ng flavor. So tatanggalin muna natin to iba, and isasample ko yung eto sample natin to. So kung mapansin ninyo, sobrang malayo, no? And pwede tayong mag single coil dito. So yun yung gagawin natin para mas ma-flavor. Ito, makikita nyo kung paano natin i-build siya na single coil lang pero ma-flavor. And pwedeng ma-eliminate nyo yung problema sa lasa. Kasi may time nga na mahirap daw malasahan. Okay? Kunin natin yan. So ganito siya. Kita nyo? Ayan. Medyo tricky yung pagbibuild ng single coil, no? Okay, papakita natin kung paano. So, bibilangin natin kung ilang loops ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 loops siya. So, 7 loops talaga siya. So, gagawin natin, kung mapapansin nyo dito, meron tayong 4 na poles. Ang gagamitin natin sa single coil is itong dalawang poles na to. So hindi natin gagamitin itong dalawa dito sa baba. So makikita ninyo kung bakit. Papakita ko sa inyo. So lulugan muna natin to, no. Ipapakita ko sa inyo yung trajectory. So dito, ang gagawin natin, nandito siya sa gitna. Hindi papaliwanag ko mamaya kung bakit. So ang gagawin natin next step is babawasan natin to ng kalahati. Ayan. Magiging ganyan yung itsura niya. Medyo malambot tong coil nila. Okay. So para siya naka-split. And ilalagay natin siya dito sa gitna. So ang mangyayari, medyo luwagan pa natin ng konti ito. Okay. Then susukatin ko kung hanggang saan yung turning point. So ilalagay natin siya dito sa parteng gitna, no. Ayan, kita niya. So susukatin ko siya kung hanggang saan yung ikot niya, yung gagawin nating angle. Okay. So i-try natin.
So bubunutin ko muna siya and itatry ko siyang gamitan ng angle. So ang estilo natin is i-angle natin siya ng ganyan. So ito yung tansya ko na papasok. Ayan. Oops. Nawala yung focus natin. Ayan. So ganito yung angle of attack natin ha. Ayan. So kita nyo. Simula muna tayo dyan. Try natin yun. So ganun din sa kabila. Ayan. Kita nyo. Mas mahaba sa kabila. So hindi ko alam kung ba't mas napahaba. So gagayahin na lang natin. Mas okay na yung mas mahaba para makapagbawas tayo. Ayan. Medyo maikli pa rin. Dito. Ayan. So ngayon nabawasan na natin. Itatry natin siya ngayon ha. Medyo i-angle pa. Angle pa more. Ayan. Tapos puputulan na natin siya ng ganyan. So baka mamaya isipin ninyo na paano yung airflow. Ipapaliwanag ko yun mamaya. Kasi baka iniisip nyo yung airflow kasi nandito. Ayan, kita nyo. Nandito yung airflow sa tigkabila. So bakit pwede itong procedure na to? Kung bakit pwede itong positioning na to? Pakita ko sa inyo mamaya kung bakit. So gagawin natin, isusuot muna natin yung coil dito. So hawakan natin siyang ganyan. Ayan, susuot natin. Then make sure na pumasok itong isang. Then ipapasok din natin yung kabila. So ilalak muna natin to para sure na nandun siya. Ayan. So nakalock siya dyan. Ayan itsura niya. O ito. So kung mapansin nyo, kailangan natin magbawas. Dumikit na siya eh. So medyo makapal yung bawas natin sa... Medyo makapal yung nangyari, no? So gagawin natin, ipasok muna natin to. Mamaya na tayo mag-adjust. Ayan, pasok natin yan. Kita nyo? So ang gagawin ko, para medyo pumantay siya, itatry ko munang ilak dito sa kabila. Medyo tricky to, medyo mahirap itong procedure na to. Okay, so higpitan muna natin. Ayan. Oops. Nakapasobra yata hila natin, brad. Malambot kasi yung coil niya, pero okay lang yan. So i-try na natin i-lock yan. Okay, ganyan siya. So gagawin natin, ita-drive na natin to. I-guide na natin siya. Ayan. Tapos try natin ipantay. Okay. So tingin ko medyo okay na to. I-try na lang natin ipantay. Hihilahin ko siya ng konti pataas. Ayan. Hilahin natin ng konti. Puputulan ko na to. Okay. Ngayong naputulan na natin, hihigpitan ko na to. Tsaka dito sa kabila. So, itong build na to, pwedeng mas maganda pa yung magawa nyo ha, kasi ito medyo marami tayong ginagawa ngayon. So, medyo inano ko lang siya, isiningit ko lang. So, medyo nagmamadali tayo sa procedure na to. So, kung mapansin nyo, nandito na siya, no? Okay. So, ang gagawin natin, lalagyan na natin siya ng cotton. Bacon. Ayan. So, set up muna natin tong cotton bacon. So, medyo malaki yung, tingin ko 3.5 to eh. 3.5. So, gagawin natin, hindi na natin babawasan to. Okay. Ang gagawin na lang natin, tanggalin na lang natin yung dulo. Ayan. Tapos saka natin siya ipapasok dito sa, ayan, focus natin.
papasok natin dito. Okay. So, kita nyo. Then, hihilahin natin siya ng dandahan. Medyo lalagyan natin ng pressure dito sa opposite ng hinihila natin para hindi masira yung coil natin, no? And ito yung diskarte. Kasi single coil lang kayo, di ba? And gagamit tayo may time na pwede tayong gumamit nito. So, dapat activated na rin itong taas. So, ipapakita natin yung diskarte. So, huwag niyong puputulin itong cotton. Ang gagawin natin, isasagad natin siya hanggang sa kalahati. Ayan, kita niyo. Ayan. So, ngayon sagad na siya sa may parteng kalahati. Eto. Ang gagawin naman natin, medyo bawasan ko na ng konti ito. Medyo napakapal yata yung cotton natin, pero okay na. Okay, medyo binawasan ko siya ng konti. Ayan. Ang gagawin natin, isusuot natin itong isang parte ng cotton, bibilogin natin ito ng konti niya. Tapos isusuot natin dito. Ayan. Okay. So, pag minsan sasabihin naman ng iba, na ibang mga, syempre ibang mga nag-iisip na, paano namin, paano namin may susuot, dadalwa lang siya. So, may diskarte po dyan. Di ba dalawa lang? Tapos, yung butas, 4. So, ang gagawin natin, ipapaikot lang natin yung cotton papaganon. So, ang gagawin natin is ganito. Ayan. Taas natin ng konti. Medyo panipisin natin ng konti. Okay. Lagyan din natin dito. So, advice ko, mas kapalan nyo yung cotton, no? Kasi yung cotton, na ano naman yan na madali yung imaniobra. O ibig sabihin, madaling pasuotin sa mga butas kahit medyo makapal. Papasok pa rin yan kasi floppy naman. So dapat itong cotton na to hindi nag-interfere. Ay naman. Dapat itong cotton na to hindi nag-interfere dito sa part na to. Dapat wala siya dyan. Okay. So ayos natin. Okay, so ngayon fully set up na siya. And may juice na rin. Ito yung papakita ko kung bakit mas malasa ito. Ito yung paliwanag. So, di ba yung coil natin nandito sa tabi? Yung karaniwang coil build natin nasa tabi. So, parang ganito siya. Papakita. Parang ganito yung itsura niya. Pero itong ginawa natin, nasa gitna. Okay? Nasa tapat siya ng hole. Ayan. So, yung vapor na pinoproduce nito, diretso dito sa butas. Papasok siya dyan. Ayan. Diretso siya dyan. So, mas nalalasahan niyo yung vapor. Okay? Hindi siya kung saan bumabanda. And yung airflow ito. Kung mapapansin niyo yung airflow, papasok siya dito. Then, lalabas siya dito. And, iikot siya. Napakita ko sa inyo. Iikot siya papunta dito. So, yung airflow ninyo, laging may umiikot na hangin dyan. Eto, yan. Ang tendency ng hangin dyan is magkaroon ng parang ipo-ipo. Parang may whirling na, parang may umiikot na hangin dyan, pataas. Parang ganun. So, laging may malakas na hangin sa part na to. Kasi nga, pag humigop kayo, papasok siya dito, then lalabas siya dito sa butas. So, hindi kayo magkakaproblema sa vapor production. Kasi nga, laging may umiikot na hangin dyan and maapektuhan itong coil nyo para
mas makapag-produce siya ng vapor at mas malasa syempre dahil nga katapat siya ng butas. Ayan. Medyo malayo rin naman, kita nyo. Malayo din siya. And, hihigupin din naman siya nitong bakal. Yung init na napoproduce ay pwedeng higupin ng bakal, no? Eto. Meron siyang copper, hindi ko sure kung copper clad lang to eh. Baka coated lang siya. Pero hihigupin pa rin niya yung init, kaya tsaka makapal ang bakal nito. Makapal bakal niya. Okay? So, itatry natin to. And, ito, isasalang natin siya dito sa bagong-bagong, ito, kita niyo. Rinco jelly. Okay, bagong-bago yan. Subukan natin to. Okay, may Type-C siya. And, maganda yung battery slot niya. Oh, kita niyo. Wow, maganda to. Hindi ko na ni-review to, pero ito na yung pinakang ano natin. So pagsasamahin natin silang dalawa. So isasalang natin itong atomizer dito sa bagong Rinco jelly, no. So try natin. So makikita natin yung battery natin, i-open natin yung slot. And lagyan natin siya ng battery. Wow. And saka natin siya i-close. Ayan, nag-open na. And makulay siya, kita niyo. So, paano babuhayin yung ano nito? So, nandito siya sa wattage mode. So, nagumpisa siya sa 2.0. So, itataas natin siya, gawin nating 30. I-open natin tong ano, air. So, itatry natin i-fire. Papire siya. Okay. So, pag gusto natin siyang i-lock, parang katulad din pala siya ng unlock ng ibang units, no? Ayan, pareho lang. And, isang mapapansin nyo dito, maganda yung screen niya. Promise. So, parang naging ano na tayo dito, dual review na. Okay. Ayan, talagang maganda to. Kitang-kita. So, ang cons nito, tingin ko kung sakaling magkaroon ng leakage. Kung sakaling magkaroon ng leakage yung mod ninyo, ay yung atin ninyo, papunta dito, pwedeng, kung hindi waterproof yung pagkakagawa nila dito sa sistema, pwedeng tumulo siya sa loob. And kung magkaroon ng steam, lalabo siya. So, yun yung nakikita ko na negative dito sa transparent. So, kailangan yung baklasin para lang malinis siya, no? Pero ang isang positive dito, yung maganda talaga yung ilaw-ilaw niya, no? Tsaka yung design niya, napakaganda. Kita niyo. Oh. Maganda siya. So, para ma-access nyo yung ilaw, ganito ang ginagawa natin, no? Ipe-press nyo lang sabay itong dalawa. Then, pwede na kayo mag-select kung anong gusto nyo yung kulay. Pwedeng violet, pwedeng dilaw, green, blue, red. Halimbawa, pinili mo yung red. Thank you, Halimbawa, pinili mo yung red. Pindutin nyo itong firing button. Then, magiging red na yung kulay niya sa tuwing ayan, kita niya. Magiging red na siya sa tuwing magpapare kayo. Oh. Ayan, panahan dito. So, balik tayo dito, no? Dito sa tinetesting natin na atomizer. So, kapag inilagay natin siya sa RDA mode, testingin natin yung bali, apat pala ang ano nito. Apat pala yung butas. Ayan, kita nyo. Pakita ko sa'yo. Apat yung butas niya. Kala ko dalawa lang, pero apat pala to. So maganda yung airflow niya kasi apat.
hindi kayo mabibitin. So i-try natin sa 30 watts natin. I-try natin. Hindi naman mainit. So i-try natin sa 30, kasi try natin sa 50 watts. Hindi siya mainit. At lasang-lasa niya yung flavor, no? Kasi, yun nga, dahil halos katapat mo yung coil. Ito, para magamit natin yung tangke, tatanggalin natin tong takip niya. Okay? Then, ilalagay natin itong, ayan, tangke niya. And, susubukan natin siya lagyan ng e-juice. Konti lang. Kasi dapat makapal yung cotton natin eh. So after natin nalagyan ng juice yung tangke, ganito yung tsura niya. Ayan, meron na siya. Ayan, nakita niyo. Babagsak at babagsak siya dyan. Kita niyo. So, iwas kayo sa sobrang nipis na wick dun sa mga butas kasi pwedeng ma-flood yung ilalim, no? Pwedeng mag-leak siya diretso dito. So dapat sakto lang parating yung higpit ng cotton. So ilalagay natin itong drip tip. Okay, pwede nating palitan yung drip tip natin, no? Ito. Pwede nating palitan ng 810. Marami ang kamatch kahit yun sa mga drop kamatch niya. Okay. Okay, ito drip tip ito ng drop dead. So ito try natin ipasok dito. And pwede siya. Ayan, kita niya. Pumasok siya. Although medyo nakalutang siya, no? Pero okay lang siguro yan. Testing lang naman. Okay. So mangyayari, so ang gagawin natin ngayon, check natin yung cotton natin. Mukhang maganda na yung pagkakadrip ng juice sa loob. And itatry ulit natin siyang i-fire. So itatry natin i-fire. Ito. 52 watts. 52 watts. Jewel Fancier and Rinco. Rinco Jelly. Try natin. Okay, lasang-lasa mo yung juice. Lasang-lasa natin yung juice. Promise. Kasi nga dun sa ginawa nating procedure, no? Yung ginawa nating diskarte sa pagkukoil. Single coil na nakatapat sa butas. Makapal yung usok niya. Kita niya. Promise, lasang-lasa yung juice. So, magandang combination to, ha. So agad-agad pwede kayong magpalit ng ang isang hassle pala dito pag halimbawa tinanggal mo siya, no. Try nating mag RDA mode ulit. So make sure lang na i-drain niyo yung juice o kaya lagi siyang nakaganyan. Okay, hindi siya matatapon. Okay, ganyan lang, oh. So pag i-stack niyo siya, make sure na tanggalin niyo yung juice na nakalagay. And itong RDA natin, ilalagay ulit natin. Ayan. Tapos ilagay natin tong nga pala guys, itong unit na to ay dual mode, no? Dual mode din siya. Bakit? Pwede nyong tanggalin itong 18650 and itong 18650 adapter para malagyan nyo siya na mas malalaking battery para magamit nyo. Okay, mas malakas and mas reliable yung power. So pwede sa kanya itong 21700, no. So pag inilagay nyo, sakto-sakto siya. Ayan. So open siya. And ibabagay natin dun sa kulay ng baterya. Lagay natin siya sa yellow. Yellow for gold. So kapag inilagay niyo yung atomizer niyo, bagay siya. Diba? So okay guys, na-review na natin and naipakita natin yung mga build na posible. Although yung mga normal, madali na lang sa inyo yan. And itong ginawa natin, medyo tricky siya. Pero tingin ko kayang-kaya ninyo ito. And yun, patuloy niyo supportahan yung channel. Salamat po sa panonood and yun, magandang araw sa inyo. The best to.